Panibagong araw, panibagong pag-asa na maging mas mabuting ama at mapagmahal na asawa. Ngayong araw nga ay ang pangalawang buwan ni Bayo. Kaya naman kami ay lumabas para i-celebrate ang saya na kapiling siya. Ito ay isang simpleng selebrasyon na kasama ang aking pamilya pero punong-puno ng saya at ala-ala. Isang tunay na yaman sa mga tulad kong bagong ama. At syempre bilang mapagmahal na kargador ni Mrs., wala tayong magagawa sa pagbuhat ng mga bagay na nagpapasaya sa kanya. Kung tayong mga lalaki, ang gamit natin sa puwet ay siya ring gamit sa mukha. Sila namang mga babae, ibang level ang maintenance. Komplikado talaga. Pero ganun talaga, wala tayong magagawa. Sabi nga nila, kung gusto mo ng masayang pamilya, dapat laging masaya ang asawa. Bago ko siya liguan, ay nagbanding muna kami ni Bayo. Ganito pala ang morning routine namin ni Bayo. Konting kulitan na may kasamang quality time sa isa't isa. Hindi pa man niya ako naintindihan, alam kong kahit papano ay may nararamdaman na yung pagmamahal mula sa kanyang ama. Inihanda ko na nga rin pala ang mga gagamitin sa panligo at habang si Mrs. naman ay naghahanda ng mga pamalit ni Bayo. Naalala ko nga nung una na ingat pa kami sa kanyang pagligo. Dahil as a first time parent, hindi talaga maiiwasan yung takot at pangamba na baka magkamali at mapano si baby. Pero sa bawat araw, natututo kami. Unti-unting nawawala ang kaba at napapalitan ng kumpiyansa at saya. Pero sa bawat ngiti at saya ni Bayo, kaakibat din ito ang puyat, pagod at hirap sa pag-aalaga. Totoo, hindi madali ang maging magulang, lalo na sa unang pagkakataon. Pero kahit gaano kahirap at gaano karaming pagsubok ang dumating, kampante ako. Hindi dahil sa kaya ko lahat, kundi dahil alam kong may kasama akong mapagmahal at maalagang asawa. At higit sa lahat, may Diyos na patuloy na gumagabay sa amin. Sa mga oras na ito ay handa na kaming gumala. Gising na gising pa si Bayo. Kaya inilagay ko na rin ang stroller at ang paboritong car seat niya. Nakakatuwa nga dahil tuwing mailalagay ko siya doon, parang automatic na tulog siya. Sabi ko nga, para bang naka-auto sleep mode siya pag nasa car seat na siya. Habang nasa biyahe, ay nakaramdam ako ng kaunting antok. Pero bago pa man ako tuluyang lamunin ng pagod, ay binigyan ako ni Maan ng halik. Isang halik na kitang-kita sa aking mga mukha na nagbigay sa akin ng saya at kaunting lakas. Ramdam ko nga na kahit sa mga simpleng bagay, nariyan ang pagmamahal at suporta niya. Kaya dumaan muna ako ng 7-Eleven para bumili ng kape. Hindi lang para manatiling gising, kundi para masiguradong ligtas at maayos kaming makakarating sa aming paroroonan. Habang nagdadrive, naisip ko na 2 buwan na si Bayo. 2 buwan na ang batang bigay ng Panginoon na biyaya sa aming mag-asawa. Isang batang alam namin na pinahiram lang sa amin ng Diyos bilang kanyang tagapangalaga. At siya rin namang nagbibigay ng saya at pagmamahal sa aming pamilya. 2 buwan pa lang ang nakakalipas pero napakaraming aral na ang aming napulot. Bilang bagong ama, natutunan ko na ang pagiging magulang ay hindi lang tungkol sa sakripisyo, kundi ay higit pa roon. Ito ay pagyakap sa responsibilidad at pagmamahal na walang kapantay. Araw-araw ipinapaalala sa akin ni Bayo na siya ay biyayang ipinagkatiwala ng Diyos at tungkulin kong maging mabuting haligi ng tahanan at mas mapagmahal na asawa. Pagkarating nga namin sa SM, syempre unang stop ay automatic sa skincare agad ni Mrs. Hindi talaga ito mawawala sa essentials niya. Parang kape lang sa umaga, hindi kompleto ang araw kung wala to. Alam naman natin na para sa mga babae, mahalagang alagaan ang sarili at kagandahan nila. At ang